Okay. Dumako na tayo kung Erin sa mga katanungan naman po patungkol po sa SSS. Unahin po natin si Mark Angelo Marquez ng Barangay San Juan, Taytay, Rizal. Mark, good morning. Ating konsulta muna. Good morning din po sa inyo dyan. Yung question ko po is regarding with my SSS. Kasi po, naka-declare po siya as self-employed. Ngayon po, kung pwede ko po ba siyang i-transfer or i-declared as company? Tapos po kung maaari po, ano po yung mga procedures and steps po kung pwede siyang i-declared as a company? Okay. Bali, ang tanong mo, yung kumpanya ba o yung mag-e-employed ka? Kung self-employed ka at ikaw may-ari nung isang maliit na kumpanya, pwede mo siyang irehistro. Tapos magkakaroon ka syempre ng mga empleyado, at least may isa o dalawa. Pero kung gagawin mo siyang company, ibig sabihin, ikaw ay may employed na sa isang kumpanya. So kung may employed ka sa isang kumpanya, same number, ibigay mo dun sa employer at yun ang gagamitin nila para i-remit nila yung kukuhain sa yung contribution. Okay po. Bali po kasi ang situation ngayon, kumbaga from self-employed nga po, gusto ko po siyang i-transfer sa company. So, kailangan ko pa po bang pumunta sa main branch ng SSS para or may mga ipapasa pa po ba akong requirements? Mga ganun po. Medyo siguro nag-business ka na. So, yung self-employed mo, ikaw na yung proprietor. So, i-rehistro mo ngayon yung kumpanya mo. So, magpipil up ka ng R1 at saka R1A. Tapos, yung R3, yun yung list ng employees mo. Pareceive mo sa SSS, i-issuean ka ng bagong SSS ID number as an employer. Tapos, yun na, maghuhulog ka para dun sa mga empleyado. No? Same dun sa ikaw, self-employed ka. Ito, continue mo lang yon kasi hindi ka pwede dun sumama dun sa mga empleyado dahil ikaw yung may-ari ng kumpanya. So, bukod yung pagbabayad mo bilang self-employed.